Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon nakakatipon para sa pag-isang dibdib na Harold Baluyot at Mylene de Ocampo na ngayon ay papasok sa isang bagong buhay, ang buhay may asawa. Pagdasal po natin sila na sila ay maging tapat sa kanilang sumpaan, sa kanilang pagmamahalan habang buhay at maging matatag sila sa kanilang buhay may asawa, buhay pagkapamilya. Pag maging marapat tayo sa pagdalangin para sa kanila, ay hingin muna natin sa Diyos ang kanyang awa at pagkapatawad. Sabay-sabay natin dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang, patubayan tayong lagi tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami, Kristo. Kaawaan mo kami, Kristo, awan mo kami, Panginoon, awan mo kami, Panginoon, awan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyo pong itinala. Kaya't laging magdadasal, laging magsisimba, laging gagawin ninyo na ang Diyos ang sentro ng inyong buhay, may asawa. No? Make God the center of your life. Married life, family life. God must be the center. Upang kayo, anuman ang inyong pagdaanan sa buhay, maging matatag kayo. Ano man ang mga pagsubok na sa buhay, malampasan ninyo. Bakit? Because God is there in your life. Kung paano ang Diyos nagmamahal sa inyo, magmahal din kayo sa isa't isa tulad ng Panginoon. God is love. No, kung paano ang Panginoon, pinapatawad tayo, patawad sa isa't isa. Kung paano ang Diyos nagiging matyaga sa bawat isa, maging matyaga din kayo sa isa't isa. Sabi nga, doon sa ibang bagay ng kasulatan, God is patient. Katlo, gawin ninyo sentro ang Diyos through your prayer lang ang inyong gawaing spiritual. So yan yung tatlong kinakailangan. Marami pang pwedeng ilagay. Pero yun lamang yung tatlong nakikita kong importante sa isang panghabang buhay na pagsama. Una, yung katapatan. Ang dami na ngayong di nagiging tapat. Sa Facebook pa lang, kita mo na kung tapat o hindi. Ang daming fake news. Kaya maging tapat sa isa't isa. Ano man ang mangyari. Pangalawa, pag-ibig na nag-aalay ng buhay. At pangatlo, make God the center of your life, prayer life, as a part and parcel of your family life, of your married life. Kaya tayo ngayon ay magpapatuloy na. Inanyayahan ko yung tagapagsindi ng kandila. Candle sponsor, sindihan ninyo ang kandila.
Minamahal kong mga kapatid, dalatigit, sina Harold Mylene, sa Binyag at Kumpil na kaisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon, sa pagdiriwang ng banal na misa, mulit muli kayo nakikisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon, kayo ay kusang loob ng dumudulog dito sa simbahan, humihiling ng panalangin at pagbabasbas, ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod at ay pagtibayawan ng Panginoon. Kayo namang mga naririto ngayon, ay manalangin para kina Harold at Mylene, bukas pala silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating simbahan, sa ating sambayan ng Kristiyano. Tumayo kayong dalawa ngayon, Harold at Mylene. Lumapit po yung mga ninang sa tabi ng nobya. Lumapit po ang mga ninong sa tabi ng nobyo. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan niyong ipahayag inyong damdamin sa isa't isa. Mylene, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Harold na iyong pakamamalit paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Harold, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mylene na iyong pakamamalit paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayo, Harold at Mylene, na gumanap sa inyong responsibilidad sa simbahan at sa ating bayan, na umasa ang inyong araw kayo ng mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano at Katoliko? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Harold at Mylene, sa harap ng Diyos at ang kanyang simbahan, maghawa kamay kayo. Pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mitiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Mylene, sumasangayon ka ba na maging asawa si Harold na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niyang responsibilidad ng buhay may asawa? Opo, Father. Harold, sumasangayon ka ba na maging may bahay si Mylene na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang responsibilidad ng buhay may asawa? Opo, Father. Kung ganon, sabihin ninyo, pagkatapos ko, Ama, Ama, kami po Kami po ay inyong loobin, ay inyong loobin, magkaisa magkaisa ng kalooban at damdamin. ng kalooban at damdamin. Mula ngayon, Mula ngayon, sa kaginawahan at kahirapan, sa kaginawan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa kaginawan at sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, babasbasan natin ang mga singsing at mga aras. Ngayon na magbibigayan kayo ng aras at saka ng pagsusuot ng singsing, magbitaw na kayo ng kamay. Pwede mo yun sa babae. Saan yan nakasuot? Mylene, kailanman, hindi kita magtataksilan. Suot mo, pakaingatan, ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Harold, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo, pakaingatan, ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maylin, kailanman, di kita pababayaan. Binibigay ko sa iyo ang mga aras na ito na siyang tanda ng aking pagpapalaga at pagkalinga